Magandang umaga pong muli sa inyo pong lahat. Muli po, gusto ko po kayong batiin ng isa pong maligaya at masagana pong bagong taon sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong bagong taon? Nawa po ay ligtas at payapa at masagana po ang taon po, ang buong taon po sa taong 2000 po at 25. Sa pagpapatuloy ko nga po nung nakaraan ko pong salaysay, nung nakaraang taon, ayun nga po, sa loob po ng palasyo ay ng ating Haring Jesucristo ay nagkaroon po ng pambihirang kagalakan po dahil nga po sa wakas po ang ating pong Haring Jesucristo at ang kanyang nag-iisang reyna ay nagkatuluyan na nga po bilang sila na nga po ang tunay at na mag-asawa dahil nga po naganap nga po yung maiinit na tagpo sa pagitan po ng hari at reyna bilang sila ay tunay na mag-asawa. Hindi nga po nagtagal ang atin pong mahal na Birheng Maria ay naglihi at yun nga po ay sa una po nilang anak ng kanya pong Haring Jesucristo at hindi nga po nalao ng ating mahal na Birhen ay lumaki na po yung kanyang sinapupunan at ang personal pong tumutok sa kanya sa pangangalaga sa kanya habang nagdadalang tao siya ay wala pong iba kundi po si Danica. At sa paglilihi nga po ng ating mahal na Birhen ay napansin po ng ating mahal na Haring Jesucristo na parang may kakaiba dahil nga po mula po nung nagdalang tao ang ating mahal na Birhen ay halos ayaw po ng mahal na Birheng Maria na mawala po sa kanyang paningin o sa kanyang mga mata ang kanya pong tagapangalaga, ang kanyang tagapagsilbi po na si Danica. Nasa kung sa panahonan po natin ay masasabi po natin ang ating mahal na Birheng Maria ay ang pinaglihian po niya sa una po nilang prinsipe ay wala pong iba kundi si Danica. So hindi po nagtagal nga ang lumipas, ang mabilis na lumipas yung mga araw at isinilang po ng ating mahal na Birhen ang isang napakalusog pong lalaki, batang lalaki at wala pong pagsidlan ang kaligayahan ng ating Haring Jesucristo at malugod po niyang minasid yung sanggol at winika po na magmula ngayon, ang sanggol na ito ay tatawagin ko ang bugtong nating anak. Ang ibig kong sabihin, ang bugtong nating anak na ang bugtong nilang anak, nag-iisa nilang anak bilang sila yung pinaghalong Birheng Maria at ang Haring Jesucristo, yung pinagsama nila. Kaya po, tinawag niyang ito'y tatawagin kong bugtong na anak na bunga nating dalawa. At yun nga po, ang bata po ay ninapansin nga po ng mahal na Haring Jesucristo na para pong pinagbiyak na bunga at kahawig na kahawig po ng tagapangalaga pong si Danica. Ito pong Danicang ito ay magkakaroon po ng napakahalagang papel sa buhay po ng ating mahal na Birhen. Ito po yung tinagurian na pinakamalapit pong anghel sa atin pong mahal na reyna. Sa katawan po ng nag-iisa nating banal na Espiritu Santo. Si Danica po ay halos labas-masok sa lugar kung nasaan po ang mahal na reyna at halos matulog nga kung saan po nagpapahinga ang ating mahal na reyna. Ganyan po, kalapit po ni Danica sa atin pong mahal na Birheng Maria. Si Danica ang anghel na pinakamalapit sa reyna ng ating Haring Jesucristo. At ang sanggol nga po na isinilang, ang bugtong na anak, ay kawangis po ni Danica. At lumipas po ang mahabang panahon at hindi po nagtagal. Muli po ang ating mahal na Birheng Maria ay nagsilang po ng isang napakalusog na sanggol na gaya din po ng dati na sa panahon ng kanyang pagbubuntis at ng kanyang paglilihi ay palagi pong mukha po ni Danica ang hinahanap niya.
Kaya nga po nang iluwal yung bata, ang ikalawang prinsipe ng hari at reyna, ay winika din po ng ating Haring Hesukristo na ang batang ito ay tatawagin ko namang ang batang ako. Na kung sa kapanahunan po ay yung tinatawag po natin, ito ang junior ko, ang batang ako. Yan po ang wika ng ating Haring Hesukristo. At yun nga po, napaisip naman po ang ating mahal na Birhen na kung may batang ikaw, may bugtong na anak, nasaan naman ang batang ako? Yung mahal na Birhen, yung sa kanya po. At napansin po ng ating Haring Hesukristo na ang batang ako ay kahawig na naman po ng tagapangalaga pong si si Danica po. Kamukha po ni Danica po ang dalawang prinsipe ng ating hari at reyna. At si Danica po ang personal pong nangalaga sa dalawang prinsipe ng ating mahal na Birhen at Haring Hesukristo. Kaya ang dalawang bata pong ito, bukod sa kamukha at kahawig na ni Danica, ay sobra pong napamahal kay Danica na parang supling nila. Ganun si Danica po ay meron din pong asawa na kasama din niyang naglilingkod sa loob po ng palasyo. At ito nga po, ang revelasyon na sana ay ilalahad ko sa gawing likuran po ng nilalaman ng ating banal na libro kung sino po ba talaga si Danica at ano po ang magiging mahalagang papel niya sa buhay po ng banal na pamilya. Na ang kulang na nga lang po para masabi natin kumpleto na sila ay nandiyan na yung batang Hesukristo, ang bugtong na anak, ang batang ako na lang po, ang batang sasabihin ng ating mahal na Birhen, ang sanggol namang ito ay ang batang ako. So, ito pong si Danica, bagaman po nakalahad po yan sa banal na libro, ay ihahayag ko po dahil nga po konektado naman ito kung ano nga po yung simula noon sa Harden ng Eden, ikukonekta ko po muli sa kung ano naman po sa kapanahunan sa lupang hinirang sa karugtong po ng Harden ng Eden. Si Danica po, sa lupain ito, sa bansang Pilipinas, kung ano po siya at ano ang papel niya sa buhay po ng ating mahal na Birhen. Ang Danica po noon, nung unang-una na nilikha po ang mundo sa Harden ng Eden, at ang Danica po ngayon, sa lupang hinirang, karugtong po ng Harden ng Eden, ay tumubo po dito. Yung Danica noon, sa Harden ng Eden, at ang Danica ngayon ay wala pong iba kundi si Jose, ang tungkod po ng ating mahal na Birheng Maria. At ang Danica pong ito ay sa mga susunod ko pong kapahayagan ay kung ano ang magiging papel niya na matindi po, kung paano ganun siya ang pinakamalapit po sa ating mahal na Birhen, ay kung paano po siyang mababansagan po bilang ang Danica noon at si Jose ngayon ay mababansagan pong si Lucifer, ang anghel pong pinakamalapit po sa katawan po ng ating banal na Espiritu Santo, ang babae sa kataas-taasan at ang atin pong mahal na Birheng Maria. Ang anghel pong yan ay walang iba kundi si Danica sa Harden ng Eden at sa lupang hinirang ay tumubo bilang isang lalaki at tungkod ng ating mahal na Birhen na si Jose. Ang Lucifer po, ihahayag ko po yan sa inyo kung paano po siya mamamarkahang Lucifer noon sa Harden ng Eden at nagpaka-Lucifer din po ngayon sa karugtong po ng Harden ng Eden sa lupang hinirang bansang Pilipinas. Muli po, wala na tayong oras. Palagi ko pong sinasabi, wala po akong ipinakikilala na kahit na ano sa aking sarili. Isa pong aba na tagapagpahayag po ng nilalaman ng banal na libro. Maraming pong salamat at hanggang sa muli po. Bye! Paalam! Mabuhay po
tayong lahat.